Ito nga ang ganap last Saturday, papunta nga kami dito sa Dasma sa may Cavite kasama ang buong pamilya. Nauna na nga din si Lola, pati na nga rin si Terda, sumabay na nga rin sila sa Grab kina Tito dahil wala nga silang kasabay. Dumating na nga kami dito sa Betty Maison, dito nga yun sa Dasmariñas, malapit nga sa SM. Hawak nga yung kanilang parking space dito sa labas, kaya naman pagpasok ko ay nag-set up na nga ang catering. Mag-aalas 2 pa nga lang to ng hapon at sobrang tirik nga ang araw. Pero inimpisa na nga ng catering ang pag-set up ng kanilang tables and chairs. And then ito nga sila Maui, meron nga bilyaran ng resort, kaya naman naglaro-laro muna sila. 2 days and 1 night nga itong nirentahan na resort. Nag-check-in nga ng 8 a.m. and then ang out nga namin kinabukasan ay 6 a.m. Nagpalit na nga ng damit ang lola dito dahil gusto niya na nga mag-swimming dahil init na nga siya sa katawan niya. And ito nga pala yung pangalawang anak ng lola, and siya nga ang may birthday ngayon, ng 60th birthday. Actually, ng April 30 yata yun, or April 29 talaga ang birthday. Ganapin dapat ng May 3 ang birthday, but since we are not available, talaga namang super grateful nga kami at dahil sa amin yata na-move itong date na to, naging May 1. Bumalik tayo kay Lola. Ang sabi ko nga sa kanya ay huwag siyang pumunta ng malalim dahil daig ko pa nagbabantay ng bata. Ang Lola ay 80 years old na nga, and then ang panganay niya is nasa 65 yata or 63, and then yung pangalawa niyang anak ay 60, and then yung pangatlo niyang anak ay wala na nga yun, si Tito, and then ang bunso niyang anak ay si Papa na mag-50 nga this month. So nakapag-ayos na nga yung catering dito, and okay na nga yung mga tables and chairs, pati na nga rin ng food. Naman sabi ko kay Tita, maligo na nga siya dahil aayusan ko na nga. Ako na nga ang nag-ayos ng hair and makeup niya, pati na nga rin nag-provide ng kanyang susuotin. May mga dumating na ngang basita rito, pero hindi pa nga kami makakapag-start. Sabi ko nga kay Tita, ay hintayin niya na nga lang kami sa kwarto kung kailan namin siya tatawagin kapag dumating na nga yung mga ibang bisita. Kailan na nga ang nag-video dito at pinapakita niya na nga kung ano yung mga handa na kakainin namin mamaya dahil alam kong super gutom na nga ang mga person. Kaya naman sabi ko ay bibilisan ko na nga lang din ang program para matapos na agad at makakain na nga ang mga bisita. Si Ella nga pala ang mag-a-assist sa akin nito, and then si Mabel naman ang mag-video at photographer. Nag-start na nga ang program at sabi ko nga rito kay EJ, ikaw na nga ang magiging escort ng iyong mamila. Si AJ ang kanyang first apo na panganay. And yes, ako po ang nag-hair and makeup sa aking tita na nag-birthday ng 60th. And ako na rin ang nag-provide ng kanyang susuotin para naman talaga namang chicks na chicks at hindi nga halatang 60 years old na yan. Nag-start na nga ang program by dancing. Mga nagsayaw sa kanya dito ay mga mahalagang tao sa buhay niya. Ang una na nga lang dito yung kuya niya, then yung mga pinsan niya, pati na nga rin si Papa. And nag-thankful nga kami dahil nagsidatingan nga ang mga pinsan niya from Taguig and mga taga dito sa Cavite. And ito talaga yung gusto ni Tita na mangyari sa araw ng birthday niya. Ang last dance niya nga ay ang bunso niyang kapatid, which is si Papa, na mag-birthday din this coming May. Next sa ating program ay ang candle. Sa taunang bumati nga rito ang nag-iisa niyang unika iha na si Gigi. Super na proud nga ako dito sa kanya dahil siya na lang talaga ang nagplano at nag-organize nitong birthday ng kanyang mama, dahil nga dalawa talaga silang magkapatid, and yung panganay nga naming pinsan na kapatid niya ay maagang nawala. And then sa candles, ang nag-message na nga lang dito ay ang kaibigan niya, si Mama, yung pinsan niya, tatawag ko na nga ng pinsan niya, at ang last message niya at ay ang kanyang nanay. Yan ang lola namin na mag-80 years old at talaga namang carbon copy nga yan, dalawang yan. Parehas ng katawan, parehas ng kulay, pati na nga rin ng ilong. Sabi ko nga kay Tita, blow na nga ang lahat ng candles. Ang last part nga ng program, ito ngang shot. Hindi ko nga in-expect na iiyak nga rito si AJ, ang kanyang unang apo. Sumunod nga nag-message dito ay si Terdy, pati na nga rin si Nunoy, and sumunod nga kay Nunoy ay si Jubel na nga rin. Ginawa ko na nga lang dito, apo, pamangkin na nga lang ang nag-message sa kanya sa 6 shots. And syempre, dito ko na nga rin nilagay si Toto, ang kanyang in-law na asawa ni Gigi, and then sumunod na nga rin to ang kanyang napakagandang apo na si Lovely, at nag-message na nga yun sa kanya at talaga namang tumoma. Pero excuse me, hindi po yan alak, kundi juice na nga lang dahil mga minor pa nga itong mga batang ito. Lagi ko nga dyan tinatanong si Tita kung excited na siya dahil nga meron pang isang surprise si Gigi sa kanya. Sana all may pa-bouquet of money. And alam ko sa gesture na ito, natutuwa nga yan si Tita, and talaga namang hindi na talaga siya magkamayaw, hindi niya na nga siya maiyak dahil umiyak-iyak na nga yan kanina nung nag-uumpisa pa lang ang program. Alam niyo ba kung anong kasunod
susunod, kapag na-blow niya na itong candles na ito, syempre magkakainan time na dahil gutom na ang mga bisita. Pero before that nga, nagpicturan muna per table. Ito nga si Tito talaga namang hawak mo ang beat. Kahit kumakain yan, hindi yan magpapatalo dahil mga dancers po kaya kami. Iba halata dahil nga merong performance itong mga tagig at nag-zumba nga ni. At syempre, sinabayan na nga namin sila sa pag-zumba para naman mababa itong kinain namin dahil marami nga talaga namang nakain at busog na busog nga ang mga first one. Enjoy na enjoy nga ang mga first one kaya naman walang makakahinto. Talaga namang nagkuratsa pa ang mga first one. Asensya na po pero mga taga-Bisaya lang ang makaka-relate kung ano nga ang ginagawa nila. Ba't sila sumasayaw sa harap ng planggana at naglalagay ng pera? Ang huli na nga sumayaw ay si Lola. Nakakapit na nga yan siya dahil napagod na sa kakasayaw. Dahil ako nga ang kolektor, ako ang taga-bilam ng pera. Sa mga gustong magpapalit, pumunta lang kayo sa akin. Katapos nga magkuratsa ng mga person, talaga naman ang mga lovers ay nag-chat-chat siya na nga. Dahil wala ngang partner si Tito, ako na nga lang ang nag-partner sa kanya at tiniyaya ko nga lang din siyang sumayaw. Umuwi na nga yung mga pinsan ni Papa dito na taga Cavite, pati na nga rin taga Taguig at yung magkakapatid na nga lang ang naiwan. Hindi ko alam kung yung kausap ko rito ay maayos pa dahil tinilugan nga ako at sasabi ko sa kanya may utang ka sa akin na siya. So ano pang hinihintay mo? Mag-iinom pa tayo ulit?